Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pong paglalakbay, bukas na po, patungo sa ika-9 ng Enero, kapistahan ng ating mahal na Senyor poong Nazareno, nasa ika-9 at huling araw po tayo ng pagnonobinaryo. At itong araw na ito ay natapat sa araw ng Biyernes. Mahalaga sa komunidad natin dito sa Quiapo, tayo po'y naninikluhod, tayo po'y nagmamakaawa, tayo po'y humihingi ng pabor, tayo po'y lumalapit upang tayo'y kanyang kahabagan, kaawaan at patawarin. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos. At iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo.
Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ang pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kaniyang ginamot. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking ketongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketongin sa kanya, ito'y nagpatira pa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Hinipo siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko, gumaling ka. Pagdakay na wala ang kanyang ketong at pinagbilinan siya ni Jesus. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang napuok at nananalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat.
Sa huling araw ng ating pagnonobinaryo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya at pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nestro, Padre Jesus Nazareno. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos, nawa ito'y magbigay lakas ng loob sa atin sa ating mga pinagdaraanan sa panahon ng pandemya. Nasa panahon tayo na ninanamnam natin ang kagandahan ng Kapaskuhan at sa Epipanya, kompleto na ang mga karakter sa Belen. Dumating na ang mga mago, dumating na ang mga pantas. At ayon sa tradisyon, tinatawag nating tatlong hari na may pangalang Gaspar, Melchor at Baltasar. Ito ang pagpapakita ng Panginoon. Unang pagbasa, unang sulat ni Juan, nagpapakita ang Panginoon na Diyos ng pag-ibig. Ang pinaka kung sino ang Diyos, pagmamahal. Kaya naman ang hamon para sa isang komunidad, para sa isang pamilya ng mga tao na tumutulad, may imitasyon ng Diyos ng pag-ibig. Mag-ibigan kayo. Ang Diyos, komunidad ng mga persona, Ama, minamahal ang anak, at anak, minamahal ang Ama. Nandun din ang bunga ng pagmamahal, ang Espiritu Santo. Ang komunidad ng pag-ibig sa Diyos, tularan natin sa ating komunidad dito sa Quiapo, mga deboto ng Nazareno, nananahan sa kanyang pagka-Diyos. Nakikibahagi tayo. Isang pribileyo, isang dangal, isang biyaya, isang kaloob tayo'y nasa pinaka buhay ng Diyos. Tumigil tayo. Nananahan. Parang lumalangoy tayo sa pinaka pag-iiral ng Diyos. At ang kapayapaan, ang kaginhawaan. Wala na pong mga problema. Wala na pong sakit ng ulo. Wala na pong bumabagabag sa atin. At ito'y, ang bunga nito ay buhay na walang hanggan, kalangitan. Ito ang hiwaga ng Pasko, ang pag-aalok sa atin ng buhay na walang hanggan. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Lucas, pinagaling ni Jesus ang isang ketongin. Kung may ketong ka, para na lang wala ka ng kaibigan. Ika nga sa social media, meron kang pinost, wala man lang like, wala man lang love, wala man lang share. Nobody loves me. Walang pumapansin sa akin. Wala bang may gusto sa akin? Yun ang nararamdaman ng ketongin. Para kang nasa labas. Wala kang kaibigan. Wala nagmamahal sa iyo. Walang nag-aalaga sa iyo. Pinagaling ni Jesus ang ketongin. Unang pagbasa, pagpapakita, Epipanya, Diyos ay pag-ibig. Sa Ebanghelyo, Diyos na may puso. Inaalagaan tayo. Alam ng nararamdaman ng isang ketongin, yung paghahangad na may kahit isa na maging kaibigan niya o may magmahal sa kanya.
wala bang magmamahal sa akin? Diba? Para bang sawi. Ewan ko, naramdaman niyo yun. Napakasakit, Kuya Eddie. Ha? Si Jesus, Diyos ng pangangalaga. At of course, siyempre, pagpapagaling ito, pagpapagamot ito, paghihilom ito, mirakulo ito, hiwaga ito. Granted, totoo yan. Ang nangyari dito ay ipinadama ni Jesus. Pinarating ni Jesus ang kanyang pakikiisa, solidaridad sa nararamdaman ng isang taong ketongin. Ngayon, magaling na. Ba, yung balat niya, hindi po ito yung mga health spa, yung skin cleansing. Talo pa yan. Ba? May pumapansin na sa akin titingnan sa salamin. Oh. Ba? Oh, marami ng kaibigan. Di ba nabago yung mundo mo? May mga humahanga na sa iyo. Meron ka ng mga taong may admirasyon para sa iyo. Yan ang ginawa ni Jesus. Dahil may puso siyang nag-aalaga. Sana magtatapos na ako. Pero bukas dahil kapistahan natin, hinihingi ko po sa inyo na pagdidisiplina bukas. Kung maari nga ay hindi na kayo pumunta sa simbahan ng Quiapo. Magdasal na lang kayo sa loob ng inyong tahanan, sa inyong bahay, para sa inyong pamilya. Stay at home. Dahil nasa pandemya tayo, napakadami kasi natin. Epektibo din naman ang kapangyarihan ng Senyor. Sasabihin natin sa Biblia, katulad nito, kailangan may hawakan, kailangan makalapit. Hindi ba doon sa Romanong sundalo, may alipin, ang centurion? Panginoon, hindi na po kayo kailangan pumunta sa bahay ko. Long distance na pagpapagaling. At sa komunyon, Panginoon, hindi ako karapat dapat na kayo'y magpatuloy sa aking bahay. Ngunit sa isang salita mo lamang, gagaling na ang aking alipin. Gayon po, ipagdadasal po natin ang pagpapagaling, ang paghihilom. Kasi po, iba po ang pagdiriwang ng Trastasyon 2021. At gayon din po, pinakausapan ko po ang aking mga kaibigan, doon na lang kayong magsimba sa inyong mga parokya. May Fiesta Mass ng Nazareno. Marami po magdiriwang hindi lamang sa Kamaynilaan, kundi sa iba't ibang mga lalawigan. Huwag na po kayong mangahas na pumunta. Hindi po natin kaya. May limitasyon po tayo. Hindi po tayo papayagan ng IATF. May responsibilidad po ako para sa inyo, para hindi tayo mismo ang kumalat ng coronavirus. May nakikinig ba sa inyo? Matitigas ang ating ulo. Kung sasabihin ko, ayon sa IATF, yung mga senior, ilan sa inyong senior, ay bawal. Ako pong ikukulong. Nakikita ko. Ako po ang aarestuhin. Ako ang magpapaliwanag. Bawal ang mga senior. At yung mga bata, sumusunod lamang tayo sa batas. Kahapon,
May Zoom meeting ako ni Secretary Duque at lahat ng mga superior na mga doktor ng Department of Health. Ito ang paalala sa akin. Baka maging super spreader ang traslasyon. Pwede ba? Nakikiusap ako sa inyo. Kayo rin. Kayo rin. Hindi pa ako tapos. Bukas ay magdisiplina po tayo. Hindi po ito sine. Yung iba, nagtatago pa para makadalawang misa. Di ba yung iba? Nagtatago pa para makadoble pa ng sine. Marami pong gustong pumasok ng simbahan. May eksaktong bilang. Alam niyo po, critical, yung mga matatalas ng mata ng media ay nasa atin. Huwag po tayo magmatigas ng ulo, tatago pa tayo. Meron akong espesyal na pangangailangan. Pagbigyan po natin ng iba, kasi may ilan, ayaw pang lumabas. Buong araw akong nandito. Huwag po tayo magmatigas ng ulo. Pagbigyan po natin ng ibang tao. Mag-aaway pa tayo, magdidiskusyon po tayo. Pagbigyan po natin ng iba na gustong lumapit din sa Senyor. Bilang na bilang ang mga pwesto sa loob ng simbahan. Ang panahon ninyo, kung tapos na, ibigay nyo na sa iba. Kung maari lang po. Kung ibang araw, magpipikit mata ako. Pero bukas, pakiusap. Yung mga below 15, yung mga above 65, sa bahay na lang po kayo. Ang mga lolo at lola, mga iho at iha. At face mask, face shield, 1 metro po ang pagitan. Pasensya po, sermon po ito, alang-alang sa kapakanan, alang-alang sa kalusugan ng lahat. Pananagutan po natin yan. Lalong-lalo na ako ang haharap. Kaya ako pa'y nagbibigay ng abiso. Sana po pakinggan po ninyo. Yun lang po mga kapatid. Sama-sama tayong magdasal upang matapos na po ang pandemya. Upang ang ating buhay, marami na po tayong pagsubok sa ating buhay, tayo po'y makaahon, makabangon, tumaas, makaangat. At nawa ang ating pananampalataya ay tumibay sa tulong ni Maria, ni San Jose, at mga santong tumutulong tuwing may pandemya. Muli, palawigin natin, patibayan natin ang ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, humingi tayo ng awa sa Diyos na ating Ama, kasama ni Kristong Panginoon at ni Mariang Ina ng Awa. Ang ating itutugon po, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang si Jesus Nazareno ang maging halimbawa natin sa pagtitiis at sa pagharap sa mga hamon ng buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay maging matapat sa pagsisimba at pagsunod sa Kanya, manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay mapagbuklod ng pag-ibig na itinuro at ibinili ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay magpakita ng pamumuhay na bumubukal sa kabanal-banalang Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa pista, tayong mga deboto ay makilala ang Panginoong Hesukristo bilang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mawain, tulungan nawa kami ni Mariang Ina ng Diyos na manalig kay Jesus na siyang aming kapayapaan at buhay magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa ikapagpapatawad ng makasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa damba ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon namin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos, sa aking buhay, maawa po kayo. Ingatan aming bahay, pinsalay ilayo. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya, naway walang hanggan. May sakit, pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panahalangin, langit ay mabawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na 12. Oo, Senyor, purihin, haling nasa trono. Kanyang alay sa paligid, Viva Nazareno. Munting bayan ng Bethlehem, sa'yo isinilang. Ating poong Jesucristo, ating bigyang galang. Ligtas na tayo natupad, pag-asa't liwanag. Buwalhati kay Emmanuel, buhay sumisinag. Ang Pasko sa ating puso, handog ay ligaya. Ang sanggol nasa sabsaban, galak sa pamilya. Ang diwa'y pagmamahal sa Diyos at sa kapwa.
tayo'y Kanyang pinatawad, loob niya ay awa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoon Kristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagib sa kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay at kalwalatian sapagkat ikaw ay Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Paalaala, pakihanda ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ng siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay nilalhati na dyan sa langit, na nanalig kami ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtawan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag, na ikawik lang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Araw-araw po ako nagbibigay ulat sa inyo. Marami po ang mga nagbibigay para makatulong sa mga nangangailangan ngayong pandemya. Hihilingin ko po ang inyong pahintulot sapagkat yung mga ibinibigay po niyong pagkain, pwede po ba sa mga araw na ito ibibigay po natin sa ating mga volunteer na tumutulong sa paghahanda ng kapistahan natin? Pagkatapos po ng yung 11 ng Enero, patuloy po tayo magpapakain. Pero ngayon dahil naghahanda tayo, hilingin ko po ang inyong pahintulot na inyong mga pagkain ibinibigay ay para sa mga tumutulong sa traslasyon. Kung maari po ba, hingi po ang inyong permiso dito. Gayon din, katulad nga, ulitin ko po, ipagdasal natin ang ating pagdiriwang bukas ay maingat, ligtas, mapayapa at makahulugan. Hilingin ko po na maging disiplinado po tayo. Face mask, face shield, 1 meter apart, at yung mga below 15, above 65, sa bahay muna tayo. At magbigayan po tayo sapagkat
may mga katulad natin na gustong lumapit din sa Senyor. At ang mga nagbigay kahapon, 1 sack of rice, 50 kilos, 100 pieces bread, 20 boxes corned beef, 15 boxes juices, 50 loaves gardenia, 1 box noodles, 2 boxes used clothes, 2 bags biscuit, 48 bottled water, 100 pieces pan de limon bread, 100 pieces bottled water, 296 spray bottle alcohol, 3 sacks of rice, 2 boxes noodles Lucky Me beef chicken, 3 boxes face mask, 5 pieces bacon, 1 sack rice 25 kilos, 1 box cesto, 1 box noodles, 3 packs Sky Flakes, 2 boxes noodles, 2 boxes Lucky Me beef chicken, 50 pieces liso sardines, 10 pieces biscuit, 89 pieces 555 sardines, 7 sacks 25 kilos na bigas, 2 boxes noodles, 1 box sardines, tapos may tasty, 4 sacks of rice 50 kilos, 16 cartons canned goods, isang bilao ng palabok, 3 packs ensaymada, 7 sacks of rice 25 kilos, 2 boxes noodles, 1 box sardines with tasty, 11 boxes mineral water, 60 pieces sardines, 10 packs ng kape, 4 packs ng Milo, 4 packs ng Evergreen, 2 boxes noodles, 4 na bundles ng tinapay, 2 sakong bigas 25 kilos, 3 boxes water, 3 boxes mineral water, 270 pieces bottled water, 15 packs mamon, 7 boxes mineral water, at 2 box karton ng assorted bread. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krusong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa ikasyam, huling araw ng paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa Kanya upang tayo ay tunay na maging tapat sa pagsunod sa Kanya sa daan ng krus, patungo sa pagganap ng kalooban ng Ama. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos sa katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, binigyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatutuo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpatutuo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinanggap natin ang patutuo ng tao, ngunit lalong matibay ang patutuo ng Diyos, at iyon ang patutuo ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutuong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo nito tungkol sa Kanyang anak. At ito ang patutuo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ang pinananahan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahan ng anak ng Diyos. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga tagasyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ang nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking ketongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketongin sa kanya, ito'y nagpatira pa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko, gumaling ka. Pagdakay nawala ang kanyang ketong at pinagbilinan siya ni Jesus. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa Kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang napuok at nananalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ang sabi ng ating salmong tugunan, purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin, na pwedeng sinasabing purihin natin ang Panginoong napakabuti. Palapakan nga natin ang Poong Jesus Nazareno. Maligayang pagdating ngayong Biyernes, ikalawang Biyernes
ng buwan ng Enero at huling araw ng ating pagnonobena. Bukas, kapistahan na ng Poong Jesus Nazareno. Palakpakan nga natin ulit ang Poong Nazareno. Excited na ba kayo para bukas? Kasi parang nasa atin, napaka-espesyal ng araw ng January 9. Dahil ito yung paggunita natin ng unang araw ng pagdating ng Poong Jesus Nazareno dito sa bayang ito, dito sa lugar ng Quiapo. At noon, sabi nga sa kasaysayan, nang dalhin dito ang imahe ng Nazareno, unti-unti mas nabuhay, mas sumigla ang pananampalataya, at talagang kahit saang mga taga-saan ng mga tao ay magsusumikap na makapunta dito sa Quiapo dahil talagang siksik, liglig at nag-uumapaw na biyaya ang natanggap natin mula sa Poong Jesus Nazareno. Pero ngayon po, medyo sa unang pagkakataon, kahit naman po sino dito pinakamatanda, bagamat wala tayong inaasahan na senior citizen dito dahil bawal pang lumabas, pero sino man, may nakalusot. Sige po, basta nakapasok kayo dito. No? At sino man ang pinakamatanda dito, first time mong mararanasan ang pandemyang ito habang iyong ay pinagdiriwang o ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Nazareno. May kapistahan, pero mayroon ding virus. Pero gagamitin natin ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno para mawala ang virus. Sino po ba ang gusto mawala na ang virus? Pumalakpak nga po. Gusto natin yon kasi talagang para bang Lord, no? Jesus, medyo ang hirap na, no? At hindi kabawasan sa ating pagdidibosyon, sa ating pananampalataya, at lalo tigit nga na aminin natin sa harapan ng Poong Nazareno na nahihirapan tayo. Aminin natin na hindi natin kaya. Bagamat nakasurvive tayo, 10 buwan na, no, magsasambuan na, nakatawid na nga tayo from 2020, ngayon 2021, bagamat talagang nagsusumikap tayo, no, na kayanin ito, pero hindi kabawasan at lalo tigit, dapat nga natin gawin, magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Mahirap po kapag nagyabang pa tayo. Mahirap kapag pilit nating pinapatunayan na kaya natin kahit wala ang Diyos. Mas maganda kasi yung kaya natin dahil nandyan ang Diyos. Hindi naman ang Diyos ang nagbigay ng virus na ito. Hindi naman siya. At ayaw naman niya na tayo po ay talagang nagdurusa. Ilang milyon na ba yung namatay sa buong mundo dahil sa virus na ito? Ikinatutuwa niya ba yon? Hindi. Kundi pinagmamasdan niya tayo at talagang para ba sinasabi kung alam mo lang kung ano ang solusyon. Kung alam mo lang, nasa harap mo na ang solusyon. Kaya lang, bilang tao, no, kaya nga lalo tigit yung mga leader natin, kailangan natin magbalik loob, kilalanin natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi hanggat ang sarili nating galing at kapangyarihan ang pinaiiral natin, lalo tayong magkakanda. Ano ba? Pwede ba yung ano? Ano ba salita? Yung leche-leche. Kasi naranasan na ng Poong Nazareno ang pandemya. Akala nyo, hindi? Naranasan na ni Kristo ito. Ano bang sabi sa Ebanghelyo? Meron ditong isang lalaking ketongin.
Ang ketong, noong panahong yon, walang lunas, walang vaccine, walang gamot. Kapag ang isang tao nahawaan ang ketong, nakakahawa yan. Kaya nga, ina-isolate ang isang taong may ketong, inilalabas sa bayan. At ang isang may ketong, ang responsibilidad niya, balutin ang kanyang sarili at magdala ng kung anumang pantunog o kalembang para kapag dumarating siya, alam ng tao na dumadaan ng isang ketongin, sila mismo iiwas. So, naiiwang mag-isa o kaya nagsasama-sama lahat ng may ketong sa labas ng bayan kasi pinandidirihan. So, paano sila mabubuhay? So, nabubuhay sila sa awa ng iba, sa mga ibinibigay na pagkain. At ang isang may ketong, para unti-unti, nalalagas ang mga bahagi ng katawan. Mahuhulog na lang yung tenga, yung ilong, hanggang sa mamatay na lang. Pababayaan na lang yan. Ganon ang sitwasyon ng isang ketongin. Pero nabuhayan siya ng loob nang marinig niya na daraan si Kristo, nandiyan si Kristo, kaya nagsusumigaw at nagpatira pa. Pero nandun po yung, ang sabi nga niya, Jesus, kung ibig mo, kung gusto mo. Di ba? Ito yung in dire needs. Ito yung talagang tao na nangangailangan talaga ng tulong. Pero hindi nag-demand. Hindi demanding. Kundi ang nakita niya sa Poong Nazareno, nakita niya kay Jesus, may pag-asa. At sino siya para humingi ng tulong? Sino siya para tulungan ni Jesus? Kaya nagpatira pa, nagmakaawa, nagpakumbaba. At ang sabi lang, kung ibig po ninyo, gagaling ako. Pagagalingin mo ako kung gusto mo. O di ba? Andito rin tayo sa isang sitwasyon na mayroon tayong sakit, mayroon tayong virus, buti pa nga ang ketong nakikita Pero yung virus, hindi natin nakikita. Di mo nga alam, baka yung katabi mo, mayroon na So anong panawagan sa atin ngayon? Baka medyo masyado na tayong nagmataas, baka medyo masyado na tayong lumayo at kinilala ang sarili nating galing. Ngayon, ang panawagan sa atin, bilang isang bayan, bilang isang bansa, sama-sama tayong magsabi sa Poong Nazareno, Poong Jesus Nazareno, kung ibig po ninyo, gagaling kami. Kung ibig po ninyo, mawawala ang virus na ito kung ibig po ninyo. At yan yung napakahalagang bahagi ng isang deboto. Hindi ka lang nandito ngayon para lang sa sarili mong kahilingan, sa gusto mong hingin sa Diyos, kundi bahagi ng ating hinihiling ay para sa buong mundo na nawa ay pagkalooban tayo ng Poong Nazareno ng kagalingan laban sa virus na ito. Gusto ng Diyos, gumaling tayo. At ito rin yung sinasabi, gusto ng Diyos, gumaling ka. Ang kailangan mo lang, sabihin mo lang yung salita. Ang kailangan mo lang ay sabihin at paniwalaan si Kristo. Kaya nga, diba, ano ang sabi sa sulat ni Apostol San Juan? Sino ang magtatagumpay sa sanlibutan ito? Sino ang magtatagumpay laban sa virus na ito? Sabi po dito, yun lang, sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Yun lang, naniniwalang si Kristo ang anak ng Diyos. Siya ang makapagliligtas
at kapag pinaniwalaan natin yan, maliligtas tayo. Yun lang ang sabi. Yung sumasampalataya. Umalakpak nga po yung sumasampalataya sa Poong Nazareno. Sigurado ba? Alam nyo ba? Baka sumasampalataya lang tayo kasi wala pa tayong virus. Kung magka-virus tayo, kasi naman punta-punta kayo ng Quiapo. Sinabi na kasi huwag nang pumunta ng Quiapo. Ang tigas kasi ng ulo ninyo. Baka mamaya, Lord, ba't mo naman ginawa sa akin to? Baka mamaya, yan yung sa loobin natin. Lord, bakit mo ako pinaparusahan? Lord, bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo kinuha yung mahal ko? Bakit nawalan ako ng trabaho? Lalo tigit. Sa panahon ng pandemya, kailangan natin palitawin yung ating debosyon. Sa panahon ng pandemya, dito natin kailangan mas ipakita sa buong mundo na ang pananampalataya natin sa Poong Nazareno ang magliligtas sa atin laban sa labang ito, sa pandemyang ito. Medyo talagang binabalanse natin yung ating debosyon, yung ating pananampalataya na ang makita at ipakita natin ay pananampalataya talaga, debosyon talaga, hindi katigasan ng ulo. Kaya kung pupunta dito sa Quiapo, kung gusto nyo pa rin ipahayag ang pamamanata, pagdidebosyon, walang problema yan. At mas kailangan nga natin yan para makita ng tao at marinig ng tao yung mensahe ng Poong Nazareno. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. At sinasabayan natin yun ng disiplina at pagsunod. Para nang sa ganon talagang maging ligtas ang ating kapistahan, maging ligtas ang Quiapo laban sa hindi magagandang mga nangyayari. Nawa po mga kapatid, bilang isang deboto, bilang isang mamamayan, bilang isang komunidad, mas marami tayo, mas maganda. Mas maraming nananampalataya na naniniwala sa Poong Nazareno, mas malakas ang panalangin at mas malakas ang tsansang pakinggan tayo ng Poong Nazareno. Gusto niya, gumaling tayo, panghawakan natin yan, paniwalaan mo yan, panampalatayanan natin yan. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, humingi tayo ng awa sa Diyos na ating Ama, kasama ni Kristong Panginoon at ni Mariang Ina ng Awa. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang si Jesus Nazareno ang maging halimbawa natin sa pagtitiis at sa pagharap sa mga hamon ng buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay maging matapat sa pagsisimba at pagsunod sa Kanya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay mapagbuklod ng pag-ibig na itinuro at ibinilin ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay magpakita ng pamumuhay na bumubukal sa kabanal-banalang Eucharistia, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa pesta, tayong mga deboto ay makilala ang Panginoong Hesukristo
bilang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live, at ang lahat ng panalangin na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kapanalang taglay. Dalangin namin manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Broderick naming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Jesus Nazareno, naming mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin ay iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, iniligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin ay iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ito po ang dalangin namin at kahilingan, na kami po naway ilayo niyo sa anumang kapahamakan, at bigyang lakas na makaahon sa kahirapan. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Lagi niyo po kami papatnubayan. Kaawa niyo po kami, patawarin sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Lagi niyo po kaming papatnubayan. Kaawa niyo po kami, patawarin sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ngayon, bukas at magpasa, walang hanggan, ika'y lagi naming papupurihan. Ika'y lagi naming pasasalamatan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ika'y lagi naming pasasalamatan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na diyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos siyaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Konting paalala po, bukas, January 9, mahalagang araw para sa atin, para sa mga nagdidibosyon. Pero ito pong debosyon natin ay hindi lang para sa atin. Ito ay para sa buong mundo, kung hindi man para sa buong Pilipinas. Kaya ipagdasal po natin bukas sa ating panalangin na nawa ay malagpasan natin at yung mga nagkaroon ng virus ay gumaling na sa tulong ng Poong Nazareno. Kaya nawa po, nakikiusap kami, panatilihin po natin yung ganitong proseso bukas. Medyo mas mahigpit nga lang kasi bago kayo makapasok ng simbahan, medyo mahaba-habang pila po ang inyong susuungin. Pero hindi man kayo makapasok ng loob ng simbahan, magkakaroon po ng mga LED screen sa bawat lugar kung saan yung entry point para makapagsimba pa rin at makita ninyo ang nagaganap na misa dito sa loob ng simbahan. Sa loob man o sa labas o maging sa mga computer screen, sa inyong mga Facebook, YouTube, parehong pagpapala po ang tatanggapin ng bawat isang naniniwalang ang Poong Jesus Nazareno ang magliligtas sa atin. Kaya nawa po, iba yung pakikiisa at disiplina ang kailangan po natin. Ipakita natin sa buong mundo, nakatutok ito lahat sa atin, kung paano ba kikilos, kung paano ba natin isasagawa. Wala mang prosesyon, pero tuloy ang selebrasyon. At hindi nakabase sa prosesyon ang debosyon ng bawat isa. Mahalaga po, kilalanin natin ang Poong Jesus Nazareno. So magdala na po ng biskwit, magdala ng, kung kinakailangan mag-diaper kayo, kasi mahihirapan kayong bumalik o humanap ng CR sa paligid. Magdala ng payong para kung uminit o umulan ay maging ligtas pa rin. Maghanda na po ng mga information sheet, yung mga for contact tracing. Sa mga may cellphone, mayroon tayong QR code para doon na lang po kayo mag-fill up. Ano pa bang basic? Face mask and face shield. Kung wala kayong face shield, bibigyan namin kayo ng face shield. So, lahat gagawin natin para maging ligtas ang kapistahan ng Poong Nazareno. Kaligtasan ng dulot, biyaya ang dulot ng kapistahang ito, hindi virus, hindi problema. So, sana po
mula po sa amin dito sa komunidad ng Quiapo, mga kaparian, tulungan niyo po kami na maisagawa natin ito ng ligtas para sa lahat. Yung mga imahin din po pala, no, kung kaya niyong bitbitin, yung maliliit, pwede niyong dalhin para mabasbasan natin. Pero wag na pong dadalhin yung mga nakatrack, nakakarosa, o pinapasan. Hindi po kayo papapasukin sa mga entry points natin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Merry Christmas and a Happy New Year po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.